Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ayon po kay Antonio Trillanes, VP Sara, mayor pa lang, magnanakaw na. Bago. Mukhang hindi inatake ngayon ng confidential fund, ha? Yung pagiging mayor naman. Bagong dialogue ba yan na Trillanes? Ah, bagong dialogue na BP Sara, Mayor, magnanakaw agad. Okay, pag-usapan din po natin, ito po, may bagong revelasyon po rito, no? Kaya daw po napilitan na si Saldico na bumira. Kasi po, ang balita niya ah, ay eto po, Saldico umaming bibirahing umano ni First Lady at ni Sandro. Grabe ang revelasyon na yan. At Topacio, sabi naman po ni Topacio, katapusan ng Marcos administration, malapit na. At syempre, ang walang kamatayang unit team ng Kakamping, Dilawan at Pro Marcos, isinusulong ni Trillanes. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan po natin, no? Unahin na po natin tong sinabi po ni Trillanes na mayor pa lang po. Ay, meron pala. Nilabas na po ni Leandro Libiste, pahabol po. Nilabas na po ni Leandro Libiste yung mga allocables ng NEP at saka General Appropriation Act batay sa files ni Yumaong Yuse Cabral. Yung nauna po naglabas nito, hindi po si Libiste. Yun po yung PCIJ, di ba? Okay. So ito na po kay Libiste, re-review natin ng konti yan. Okay, dito na po muna tayo, unahin na natin to. Teka muna, unahin na nga muna natin to habang kinakasapa po yung video ni Trillanes. Ito po, sabi nga bawat congressman. So hindi naman natin masisilip. Ang dami po nito. Ano lang tayo, dampot lang po tayo, no? Ang pinakamalaki po na allocables ay yung Ilocos Norte, First District. Siguro may idea na kayo. 5.2, 5.28 billion. Noong 2025 lang po to Hindi po to ilang taon Isang taon lang po to, 2025 allocables. Doon po sa Ilocos Norte. At sino po ang congressman dyan sa Ilocos Norte First District? Wala pong iba kundi si presidential son. Si Leandro. Sandro Marcos pala. At ang pumapangalawa po, sa pinakamalaking allocables ay ito pong Leyte First District. Ito po ay nagkakahalaga ng 4.83 billion naman. Ayan. So nangunguna po si Leandro at yung sa First District naman ng Leyte, wala pong iba kundi si Martin Romualdez ay 4.8. So yung iba po 1 billion, 2 billion, wala pong papantay. Dito po kay Sandro Marcos at saka kay dating speaker Martin Romualdez. Sila po may pinakamalaki. At eto po, kumusta naman yung mga Duterte? Meron rin po ba silang allocables? Eto po, ang Davao First District, 0. Grabe, no? Ang laki po ng discrepancy. Sa Ilocos Norte, First District, 5 billion mahigit. Sa Leyte, 4.8 billion. Sa Davao City, First District, 0. Ayan.
Davao City, 3rd District, 0. Davao del Norte, 1st District, 0. Yan po. Zamboanga City, 1st District, 0. Lahat po mayroon, maliban po dun sa 4 na mga Duterte congressman. 0. Kaya po nakakatuwa po, no, maipagmamalaki nyo po yung pagiging supporter po ninyo ng Duterte dahil 0. Hindi po pinagpirahan. Wala pong pagkakataon na mamorsyento dahil 0 ang budget. May angal pa kayo? Lahat po merong budget. Pinakamalaki nga po yung kay Zandro. Nakizandro na. Zandro Marcos. Ayun. Okay, punta na po tayo rito sa sinasabi na magnanakaw na raw po si VP Sara. Ito po, pakinggan po natin. Pakinig na lang. Kaya dating Senador Trillanes. Takasan lang natin ng konti para dinig na dinig ninyo. Yung confidential funds ni Sara na kasama sa aligasyon namin dito, 2.7 billion pesos yon nung siya ay mayor. So nagsimula yung nakawan nung mayor pa lang siya. Yung confidential funds ni Sara na kasama sa aligasyon namin dito, 2.7 billion pesos yon nung siya ay mayor. So nagsimula yung nakawan nung mayor pa lang siya. Akala ko naman bago na yung dialogue nyo. Sabi ko, ay salamat. Pag nanakaw na nung mayor ang dialogue ni Trillanes. Ang akala ko nagbago na kayo ng dialogue. Kasi sawan-sawa na kami sa confidential fund eh. Ngayon pala confidential. Confidential fund pa rin pala bagsak. 2.7, yun na po yung buong pagme-mayor ni VP Sara. Hindi ko po alam kung ilang taon po nag-mayor si VP Sara sa Davao, no? Kung hindi ako nagkakamali, 2 termino na nag-mayor si VP Sara. 2.7 billion na yung buo. Ang buong akala ko pa naman nakaligtas na tayo sa confidential fund. Kung pakikinggan mo to si Trillanes at yung ibang mga manloloko, yung mga diehard Duterte haters, kung pakikinggan nyo sila, parang pag may confidential fund ka, magnanakaw ka eh. Wala pong ibang paliwanag eh. Hindi po sinabi na magkano sa confidential fund yung ninakaw. Hindi po sinabi na 10%, 20%. Sinabi lang yung confidential fund, tapos inakusahan ng magnanakaw. Kung magnanakaw po si VP Sara dahil may 2.7 billion siyang confidential fund sa loob ng kanyang panunungkulan bilang mayor, ano tawag mo kay BBM na isang taon ay 4.5 billion ng confidential fund? Bakit applicable lang kay VP Sara yung maging magnanakaw kung may confidential fund? Bakit hindi pwedeng i-apply kaya BBM na pag merong confidential fund ay automatic na magnanakaw? Kasi yun yung gusto nyong palabasin eh. Dahil may confidential fund si VP Sara, therefore magnanakaw siya. Di mas malaki ang ninanakaw taon-taon ni BBM kasi 4.5 billion taon-taon ang kanyang budget sa confidential fund. Bakit hindi nyo siya kasuhan? Bakit hindi nyo siya ipa-impeach dahil may confidential fund? Alam nyo po, iba po talaga yung hindi po nila kayang ipaliwanag yan. Ang dami pong may confidential fund, DND, NBI, mga kapulisan, marami pong may confidential fund. Pero pag sila po hindi magnanakaw. Pag si VP Sara may confidential fund, magnanakaw. Pag yung presidente may confidential fund, hindi magnanakaw. Pag vice president may confidential fund, magnanakaw automatic.
Baka sabihin, mayor yung sinasabi, hindi naman iba naman yung ano, 'di ba? Maraming paliwanag yung mga yan eh. Hindi nila kayang ipagtanggol na magnanakaw sa BP Sara dahil sa confidential fund eh. Paiikutin lang kayo ng mga yan. O sige, wala bang mga mayor na may confidential fund? Yun bang confidential fund, exclusive yan sa mayor ng Davao City? O eto po, noong 2025, eto po yung may pinakamalalaking budget na mayor sa confidential fund. Davao City Mayor Sebastian Duterte, Makati City Mayor Abby Binay, Manila Mayor Hani Lacuna, Quezon City Mayor Joy Belmonte, Pasay City Mayor Imelda Calixto Robiano, Caloocan City Mayor Along Malapitan, Parañaque City Mayor Eric Olivares, Muntinlupa City Mayor Rufi Biason, Marikita City Mayor Marcelino Teodoro, San Juan City Mayor Francis Zamora. O lahat po yan po yung top 10 na mga mayor na may pinakamalalaking confidential fund. Ang tanong, ito po ang tanong natin sa mga mahuhusay kay Trillanes. Magnanakaw ba sila? May confidential fund, may mayor din sila. Automatic ba na magnanakaw? Hindi. Applicable lang yan sa mga Duterte. Pag sinabi namin magnanakaw sa confidential fund, pwedeng i-apply lang yan sa mga Duterte. Yan ang problema natin. Lahat po yan, top 10. Buong, ano po yan, sa kamay nila ang lahat. Ngayon, tanong nyo po, saan po ginagamit ng mga taga Davao yung confidential fund nila? Siyempre, iba-iba po yan. Confidential nga eh. Bahala na mayor dyan. Pero particular po, nung mayor po si BP Sara, alam na alam po natin yung sitwasyon ng Davao. Ano po pagkakaiba ng Davao City sa mga may confidential fund na mayor? Karamihan po o lahat po ng binanggit kong mayor na may pinakamalalaking confidential fund ay mayor po ng Metro Manila. Isa lang po yung Davao City na mayor ng probinsya. Provincial city. Okay. Sa kaso po ni BP Sara, alam na po ng mga taga Davao yan, alam po nating lahat yan, saan niya ginamit yung confidential fund sa Davao. Actually, yung gusto nyong siraan si BP Sara, baliktad po nagaganap eh. Imbis na sinisiraan ninyo, napupwersa tuloy kaming ipaliwanag sa mga tao saan ginamit ni BP Sara yung kanyang confidential fund nung mayor pa siya. Walang kaabog-abog kasi matagal na yan eh, 'di ba? Matagal na siyang mayor. Ngayon may pagkakataon na kaming sagutin. Kasi inaakusahan niyo siya magnanakaw ng confidential fund noong mayor. Okay. Para po sa mga hindi taga Davao, nag-research tayo ng konti. Ano ba ang sitwasyon sa Davao bago maging mayor si BP Sara? Maunlad na ba ang Davao City agad? Tinanong ko kasi, no? Ito pong ating nire-researchan. Tinanong natin. Ang tanong ko ganito. Mayroon bang insurgency problem ang Davao bago si BP Sara? Ito po ang sagot. Yes. Davao City faced a significant insurgency problem for decades before and during early parts of Sara Duterte's political career. The city was once known as the NPA country. Ano tag doon? Yung ganon. Quotation. And a major epicenter for the communist rebellion. Yan po historical context. Nung mid-1980s po, ang Davao City po ay tinataguriang murder city. Dahil napakarami, ito po yung dito po naglalabanan, urban warfare between AFP at saka po yung mga nice people around.
Okay, dito rin po, marami rin po ang nag-ooperate dito sa Davao City, yung mga Sparrow units. Ha? Kasi po yung Sparrow units, ito po yung mga kumikilos sa mga urban centers. Okay. Dahil po sa ginagawa na yan ng mga insurgents, konting kwento lang po to dito sa research natin. Yung iba rito, ngayon ko lang din natuklasan. Marami pong nagtayo. May mga vigilante groups din po na naganap dito o nagtayo dito sa Davao para po labanan yung violence o yung insurgency. Ito po talaga, sikat na sikat to nung ako'y estudyante. Sikat na sikat po itong mga ano na to, mga grupo na to, yung Alsamasa, di ba? Were formed nung mid-1980s para po labanan. Kaya talagang madugo po ang mga diyan sa Davao City. No, masyadong magulo. Naglalabanan po talaga yung mga Alsamasa, yung mga vigilante groups versus yung mga insurgents. Ha? Tapos may naganap pa po na atake dito po sa San Pedro Cathedral, yung grenade attack. Oh. Yan po at iba pa pong mga insurgent-led bombings noong 1990s. Ngayon, diyan po ginamit ni BP Sara yung kanyang confidential fund para po labanan ito pong problema ng insurgency sa Davao City. Ito po, nung una po niyang maging mayor, una po siya naging mayor noong 2010, Paquibato District ay stronghold pa po yan ng mga armadong guerrilla, no? Sa ilalim po ng pamumuno ni Commander Caparago. Tayo nyo na. Tapos po, nung pangalawang city, second term po ni BP Sara, yan na po yung yung mga peace initiative. May tinatawag po siyang Peace 911. Peace building program focusing on conflict-ridden Paquibato and Calinan District. Ayan. Tapos po, noong March 2022, Davao City was officially declared insurgency-free by the AFP and the local government, marking the formal end of organized NPA. Okay, ngayon po, ay NPA guerrilla fronts within the city. So nung nagsimula po, before po Sara Duterte, tinatawag nga po na NPA country itong Davao City. Nung nagtapos po si BP Sara, dineklara na po na insurgent free. Ngayon, tanong ko sa inyo, tama ba? Mula sa ikaw ay insurgent infested, isa po sa pinakamatatag na anong tawag doon? Na kumbaga kampo. Di lang kampo parang basta yung impluwensya, no, ng mga communist rebels mula po sa pagiging NPA country nga, napunta ngayon sa insurgent free. Sulit po, no? Sulit po yung confidential fund kung dyan po nagamit dahil may resulta Hindi po ninakaw. Yan po ang naging resulta. Na ngayon po, nung presidente na po si Tatay Digong, hindi nyo ba na pinapattern dyan yung MTFL CAC na yung mga dating heavily infested, yung mga talagang mga maraming mga nahikayat, pinagbalik loob nila Tatay Digong sa pamamagitan ng MTFL CAC na naging dahilan po ng maraming lugar ay naging insurgent free. Yun po yung pattern nila.
meron silang formula yung mga taga Davao. Kung nagawa po nila sa Davao yan, marami pong na pagbalik loob. Hindi naman po inubos eh. Para magbalik loob po yung mga dating rebelde, mayroong programa yung pamahalaan. Alam niyo po, matagal ko na po naririnig yan, yung mga naunang presidente pa kay Tatay Digong, na hindi matatapos yung insurgency sa Pilipinas kung military lang po ang panlaban. Dapat merong programa para sa mga nagbabalik loob. At yan po halos na perfect ng NTF-ELCAC nung panahon ni Tatay Digong. Batay pala yan sa experience nila sa Davao City. Na ngayon po ay insurgent free. Ngayon nyo sabihin na ang pagkakaroon ng confidential funds na ang pagkakaroon po ng confidential fund ay pagnanakaw. O, di ba? Sa isang matinong leader, yung confidential fund talagang magagamit mo para sa kapakanan ng yung syudad o kapakanan ng bansa. Ayan po yun eh. Yung mga nag-iisip lang po na yung confidential fund automatic na magnanakaw, baka gawain nila yun. Baka gawain yan eh. Hindi, si Trillanes, hindi naman na naging mayor yan. Hindi naman naging senador agad yan, di ba? Baka gawain yan ng mga kakilala nilang mga mayor. Kaya niya nasasabi na confidential fund equals pagnanakaw. Akala ko pa naman may bago na kayong banat pag sa mayor pa lang magnanakaw pa. Yung pala, wala talaga kayong banat sa pera kundi confidential fund lang eh. Nakakaawa naman, nakakahiya po. Kung yan lang po, kaya wala na naniniwala sa inyo. 'Di ba? Okay. Meron pa akong nakita. Ito ang walang katapusan, yung may picture po nagkita kasi si Kiko at si Lenny. Mukhang maaga sila nangangampanya ngayon. Ito, sabi nila, ito po ang inyong sinayang. Ito po ang inyong mga sinayang noong 2022. How ironic, di ba? Kalaban kayo ni Marcos noong 2022. Di ba? Sinayang. Sabi nyo sa sarili nyo, ito yung sinayang. Yan din yung sinasabi nyo pagkatapos ng eleksyon eh. Wala ba talaga kayong originality? Paulit-ulit lang? Sige, ito yung sinayang. At least kami, nagising na nambudol lang yung kapartner namin. Opo, tama po kayo sa pagsasabi po ninyo na yung unit team po ay palpak dahil binudol lang kami ng aming ka-unit team. Diba? Pero kami po, kahit kakampi namin si BBM, nabudol kami, alam namin, recognize namin na nabudol kami. At kami po ngayon, para makabawi po sa mga Pilipino na more or less na hikayat namin na iboto si BBM dahil siya ay ginawang partner ni BP Sara, no? Sakyo po ng amin leader na si BP Sara na humihingi po ng mga pasensya sa mga tao na dahil sa kanya nahikayat na bumoto kay BBM, at least nung nagising kami, na binudol lang kami, tinatama namin sa pamamagitan ng pag-expose ng ginagawa nitong dati naming partner. Kayo hindi pa kayo nakaka-move on eh. Kayong mga dilawan eh. Hanggang ngayon, ang dialogue niya pa rin, ito yung mga sinayang nyo noong 2025, 2022. Move on na kayo. Kami nga, naka-move on na. Umaatake na kami. Yun ang masakit. Dati yung inaatake tong kapartner namin dati, yung ka-unit team namin dati, inaatake nyo. Ngayong nalantad na sa amin, no? Kaya kami na po yung tunay na umaatake. Ngayon kayo kumampi. Kung kailan nalantad na, yung pambubudol ng kapartner namin noon, kinampihan nyo naman ngayon.
Ang tindi nyo talaga mga Kaya kayo tinatawag namin kain suka eh. Ang tagal, dekada nyong sinusuka tong pamilya na to. Ngayon, dahil sa tingin ninyo lang, eto lang naman yan eh. Hindi nyo naman talaga gusto rin si Marcos eh. Di ba? Ang tingin nyo lang, kakampi kayo kay Marcos kasi mas kaya ninyo si Marcos kaysa kay Sara Duterte. Yun lang naman sa inyo mga dilawan. Lahat sa inyo, ginagabayang ang pagkilos ninyo ng pamumulitika. Sinasamantala nyo, makipag-partner tayo dito. Sinasamantala nyo para matalo nyo si BP Sara. Sa panaginip lang po yan. Sa panaginip lang po ninyo kayang talunin si BP Sara. Di ba? Ngayon, gusto nyo makipag-partner. Ito, pinagmamalaki ni Trillanes na siya raw ang dalawa tong pinagmamalaki ni Trillanes eh. Uniteam ng kakamping Dilawan at Pro Marcos laban sa pamilyang Duterte, sinusulong ni Trillanes. More or less, alam na natin yan. Ito po ang bago niya. Para daw maisulong niya yung bagong uniteam laban sa pamilya Duterte, hindi na raw siyang tatakbo sa 2028 election. Magpo-focus lang siya sa uniteam na binubuo niya. Okay, una, wala kaming pake kung tumakbo ka o hindi. Wala pong epekto yan sa mga Duterte. Tumakbo ka, walang epekto. Hindi ka tumakbo, walang epekto. Ibig lang sabihin, Trillanes, wala kang bilang. Ngayon, ikalawa, announce ka ng announce na bubuo ka na unit team. Ganun ba kaengot yung mga yung mga loyalista na susunod sa iyo? Susunod sa mga dilawan, yung mga loyalista, sila yung nasa power ngayon eh. Sila susunod sa inyo. Sino ang kandidato nyo? Lenny Kiko? Lenny Risa? Lenny Bam? Asan ang mga loyalista dun? Echepuera nyo? Sila yung nasa kapangyarihan, echepuera nyo? Yan ang sinasabi natin, no? Paano mo mabubuo yung unit team? Una, kinikilala ka ba muna na ikaw ang ng mga tunay na may kapangyarihan? Sino ba may tunay na kapangyarihan? Kasi ito, hallucination itong mga dilawan eh. Dilawan kakamping, panay hallucination. Sino ba may tunay na kapangyarihan? Actual power, nasa mga Marcos. Ibig nyo sabihin, papayag yung mga Marcos na ikaw ang magpapasya ng kandidato nila. In fact, hindi nyo sinasabi, hindi nyo binibilang yung posibleng kandidato ng mga Marcoses. Ikaw na talunan? Ano ba record mo? Diba? Mamaya pag nag-usap-usap, teka muna. Halimbawa ako, Marcos ako halimbawa. Tapos makikipag-usap, bubuo ako ng unit team. Teka muna, ano ba record mo? Bakit ikaw ang bubuo ng unit team? Malakas ba kayo? Kailan kayo lumakas? Alam nyo, kayong mga dilawan, hanggang pangarap na lang kayo. Diba? Tignan ninyo. Saan busy lahat ng puwersang political ngayon? Saan busy yung mga Duterte? Saan busy yung mga Makabayan Black? Saan busy? Hindi nyo alam? Wala kayong alam? Busy ang lahat ng matitinong political forces sa impeachment. Kayo, saan kayo busy? Busy kami dito sa may kung ano-ano mga kadena bill. Busy kami rito sa anti-warriors bill, anti-epal bill, anti-pucha. Wala kayong katuturan. Busy ang lahat.
lahat pumuporma dito sa flood control. Saan kayo busy? Sa anti-EPAL bill, anti-dynasty bill. Bill lang yan eh. Batas lang yan eh. Ito mga aktual na problema pinagtatalunan sa Pilipinas. Sino yung mastermind? Wala kayong pakialam doon, di ba? Ang gusto nyo lulutasin namin yan sa pamamagitan. Malulutas natin lahat ng problema natin sa pagnanakaw kung gagawa tayo ng batas. Ganun ba? Anong gagawin natin batas? Ipagbabawal natin ang mga magkakamag-anak. O ganun ba? Malulutas ba niya ng mga magnanakaw? Oo. Inyo. Oo. Ina nyo. Ano malulutas yun? Kadena bill. Di nga namin alam kung ano yung kadena bill na yung mga, kung ano-ano. Walang mga katuturan. Wala po kayong katuturan. Meanwhile, yung mga totoong may katuturan, eto na po ang pinag-uusapan. Okay. Ayan po, bagong pasabog na naman sa kampo ng mga pro Duterte. Ito po si dating Congressman Jing Paras ay nagpasabog. Ito po ay nilantad daw sa kanya ni Saldico. Saldico umaming bibirahin umano ni First Lady at Sandro. Ayan. Father Flavi. Huwag ka muna magkulong sa kwarto. Ibang birahan to. Uy, si Saldico. Bibirahin daw ni First Lady at Sandro Marcos. Ago na naman kagad si Father Flavi. Dala-dala ka ng Father Flavi. Kaya pala bumabaha dyan sa'yo ng ng mga iba't ibang klase pa. Meron pa si Father Flavi na para talagang masyado kang malinis, Father Flavi. Amoy sunrocks naman. Okay. Tuloy po natin pagbabalita rito. Ibang birahan to, Father Flavi. Talaga, Father Flavi. Nag-imagine ka na naman. Umani ng reaksyon ng mga pahayag na inuugnay kay dating ako Bicol Party List Representative Saldico na umano'y naniniwalang gumagalaw laban sa kanya si First Lady Lisa Araneta Marcos at House Majority Leader Sandro Marcos dahil sa inalang kulang ang ibinibigay niyang parte sa sinasabing kickback na may kaugnayan sa pondo ng gobyerno. Ayun naman pala, Saldi, Ikaw naman pala may Ikaw pala may kasalanan, Pucha. Pinaghinalaan ka pa pala na mas malaki pa yung kickback mo. Kaysa kay First Lady at saka kay Sandro. Yan ang problema, kaya po ipatitira daw siya. Ayon kay former Congressman Jacinto Paras, ibinahagi umano ni Ko ang pangamba niya noong nakaraang taon, kasabay ng paglala ng kontrobersyal sa mga proyekto sa flood control. Sa isang pagkakataon, ayon kay Paras, sinasabi ni Saldico na, pare, my days are numbered. Mukhang bibirahin na ako ni Lisa at ni Sandro. Dahil kulang daw yung binibigay ko sa kanila. Baka naman kasi kinukupitan mo. Nagkakakupitan pa pala po. Yan ang problema, no? Sindikato, nagkakakupitan. Okay. Dagdag pa ni Paras, naniniwala raw si Ko na pinaghihinalaan siyang ng mag-ina na mas malaking bahagi ang tinatabi niya para sa sarili. Ayan yung problema mo rin kasi, Saldico. Umibili ka ng mga mansion, umibili ka ng mga jet, helicopter. Yan yung balita natin, di ba? Yan po nababalitaan namin. Siyempre, teka muna, ba't nakabili na naman ng jet yun? Kutya, mas malaki yata ang katkong nung kaysa sa atin, Parang nagdududa yung mag-ina na tinatago niya siya yung yumayaman at hindi nagbibigay ng tama sa kanila. Grabe naman. Ay.
Tamang hinala. May mga kakilala akong tamang hinala talaga, matitigan mo lang, putya, ba't mo ko tinititigan, ha? Talaga may mga tao po na tamang hinala, kaya ako, nasanay na po ako ganyan eh. Kasi pagka kayo po ay lumalaki na, alam nyo na, medyo angat kayo. Angat kayo sa gandang lalaki sa mga kapwa nyo. Joke lang po, joke. Takaw kursunada kayo, di ba? Tamang hinala. Oh. Ba't ka tumititig? Bakit ka pogi? Bakit mas pogi ka sa akin? Ganun. Ugali po talaga yan. Ugali yan ng mga taong hindi natutulog. Yung mga tamang hinala, di ba? Pag hindi natutulog yung mga tao, putya, tamang hinala yan. Mapatingin ka lang, yari ka dyan. Sama mo makatingin, Brad. Ah. Okay. Kaya tamang hinala kasi, syempre, nagpapakita ka kasi na, nababalitaan namin eh. Salde ko na bumibili ka ng mga mamahaling, hindi pala, jet. Hindi na po helicopter, di ba? Jet na eh. Yung mga sinasabing binibili nila. Kaya tamang hinala sa'yo. Pinaniniwala ang nasa Portugal ngayon si Saldico. Ayon sa ulat, gumagalaw na ang administrasyon para mapabalik siya sa Pilipinas, ngunit nahadlangan ito ng kawalan ng extradition treaty at ng pagkakaroon niya ng Portuguese passport. Ayun, kaya po pala, no? Kaya pala si Saldico ay binitawan niya yung kanyang pagiging yung chairman ng committee, appropriations committee, at siya po ay tumakas na. Iyan pala ang dahilan, no? Ipatitira pala siya ayon kay Jacinto, dating congressman Jacinto Jing Paras. Okay. Teka, tingnan natin kung may balita pa tayo sa ano. Ito po ang katanungan naman ni Defensor, ni Mike Defensor. Ha? Bakit daw po natatakot sa impeachment itong si BBM? Mariing kinwestiyon ni dating Congressman Mike Defensor ang patuloy na hindi pagtanggap ng ikalawa at ikatlong impeachment complaints laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Init ng impeachment ay karapatan ng mamayan, hindi pabor na maaring ipagkait. Yan po. Ayon kay Defensor, walang kalabuan na umiral ng mga alutuntunin. Malinaw ang konstitusyon, malinaw ang rules ng Kongreso, at ministerial lang ang pagtanggap ng impeachment complaint. So ibig sabihin po, hindi po dapat tinatanggihan, hindi po dapat hinaharangan. Lahat po na magpapasa ng impeachment, kukunin lang po ng House Secretary General at ipapasa po kay Speaker. Si Speaker naman, ibabato yan sa Justice Committee. Sa Justice Committee pag-uusapan kung ano yung isasalang nila at ibibigay nila. Doon lang po magkakaroon ng trigger yung 1-year rule o 1-year ban rule na hindi na po pwede. Kaya po hinabol po yan. Hinahabol po na maipasa yan ng Makabayan Black at itong mga pro-Duterte groups, no, na sila Chavit Singson, Attorney Topacio, Jing Paras at saka si Mike Defensor. Pero ganun nga po ang naganap, ay may masyado pong garapal ang mukha ni Garapil na ipinagkait, ipinagkait po sa atin ito pong karapatan ng mga mamamayang Pilipino na ma-impeach ang Pangulo ng Pilipinas. Okay. So, tingin pa tayo, baka meron pa po tayong nakakaligtaan dito sa ating mga tinantusan. Trillanes, hindi na umano tatakbo sa 2028 national election. Wala po kaming pake.
Wala namang epekto. Tumakbo ka, wala magaganap, talo ka. Hindi ka tumakbo, wala rin namang epekto dahil kahit tumakbo ka, talo ka pa rin naman. Ano ba pakialam na? Okay, ito po panawagan ni Attorney Rowena Guanzon. Ayon po kay Guanzon, dapat na magbitiw si Sandro Marcos bilang majority leader ngayong may inihain ng impeachment complaint laban sa kanyang ama na si BBM. Yun ay kung may hiya siya. Kaya po tanungin po natin kay Majority Floor Leader Sandro Marcos, may hiya ka ba? Kasi kung may hiya ka raw, ha? Ayon kay Attorney Guanzon, kung may hiya ka, ay magre-resign ka bilang hindi naman bilang congressman. Magre-resign ka bilang majority floor leader. Kasi kayo mag-uusap niya. Hindi mo pwede sabihin na, di ba conflict of interest yun eh. Tatay mo yan eh. Ano man maging pasya mo dyan. Di ba? Lalo na kung pag ang pasya nyo ay ibasura. Ibasura ninyo yung impeachment complaint. Talagang tamang hinala yung mga tao sa'yo. Walang duda pag hinalaan ka kasi sabagay, ang tanong nga, may hiya ba siya? Kung wala naman siyang hiya, ano magagawa? Okay. Ito po, teka lang, kung last na ba to? Last na natin na topic. Senator Joseph J.B. Victor Ejercito believes that the Philippines' reputation in the international scene would again be viewed negatively should the impeachment bids against President Marcos and Vice President Sara Duterte push through. A double impeachment threat, J.B. Ejercito cautions versus political instability. So ang sabi po ni J.B. Ejercito, nakakahiya, no? Nakakahiya po na sabay. Kung matutuloy po na sabay yung impeachment, nakakahiya po para sa bansang Pilipinas sa international community. At saka isa pa po, mawawalan daw po ng political instability ang Pilipinas. Okay, sagutin na kita agad-agad. JB, hindi po yung mga impeachment, nakalagay po yan sa ating konstitusyon eh. No? Hindi po yung mga impeachment ang nagpapawala ng political instability ng bansa. Hindi po yung impeachment yung nakakahiya sa ibang bansa. In fact, in the first place, bakit marami ngayon na pinag-uusapang impeachment? 'Di ba? Bakit si Tatay Digong? Ang dami-dami po sa kanyang ang dami-dami pong tumututol sa kanyang panunungkulan. Bakit wala pong usapin ng impeachment? 'Di ba? Si Sara Duterte, hindi naman po siya, sabi nyo nga, spare tire lang ang Vice President. Bakit i-impeach? Dahil sa politika. Pinupolitika ninyo yung pinakamalakas na kandidato sa 2028 election. Dahil sa tingin nyo, hindi nyo siya matatalo ng patas sa eleksyon, kaya ang ginagawa ninyo, tanggalin siya sa bilang kandidato through impeachment. Kasi pag nagpasya yan na guilty siya, ilalagay po yan sa na bawal na siyang tumakbo. Yun lang naman yung kay BP Sara. Yung kay BBM naman, talaga namang valid naman yung mga hinihiyaw ng mga nagsasampa ng impeachment. Kahit nga yung hinala natin na morong-morong impeachment valid pa rin Ang problema lang po kasi, valid pala ba dong Bakit sinasabi nyo na team to, nung sinampa pa lang yan, alam na alam nyo nang ibabasura. Alam nyo po kung bakit? Kahit po valid yan, hindi naman niya nilagyan ng mga
ebidensya. Kaya pag walang ebidensya, tatablahin lang yan, di ba? Ganun lang po yun. Bagamat yung mga articles of impeachment niya ay makatotohanan, wala naman po siyang kinabit na mga ebidensya. So talagang sa simula't simula pa, kaya nagsampa ng impeachment para matrigger lang yung 1-year ban rule. Yan naman po ay kagyat, no, na sinolusyonan ng mga tunay na gustong magsampa ng reklamo. Sinolusyonan po nila yan sa pamamagitan po ng kagyat ng pagsasampa agad. Siguro hindi pa nila balak na magsampa nung araw na yun, pero napilitan na sila kasi pag hindi sila nagsampa, magpapasya yung speaker na ipasa yan sa Justice Committee. Yung Justice Committee naman, ire-reject yan, na-trigger na yung 1-year rule ban. Na bawal ka na uling magsampa sa same impeachable official. Bawal ka na uling magsampa ng impeachment sa loob ng 1 taon. Ano yung point natin dito kay JBRs ito? Hindi yung impeachment process yung nagkaroon matagal ng mayroon instability yung ating political system. Dahil yung ating magiting na pangulo, iba yung sinasabi sa ginagawa. Sa isang banda sinasabi, mahiya naman kayo. Mga magnanakaw kayo. Ninakawan nyo yung bayan dyan sa flood control. Mahiya naman kayo. Sa isang banda, nagsasalita siya ng mahiya kayo. Sa isang banda naman, nagtayo pa siya ng ICI para mukhang may ginagawa siya. Sa totoo lang, wala naman po nakukulong. Hindi nakakasuhan yung mga dapat kasuhan. Wala pa po ni isang contractor ang nakasuhan maliban kay Saldico. Kasi sadya yung kay Saldico, di ba? Lahat ng kumanta, kakasuhan. Yung mga hindi kumakanta, walang kaso so far. Kumanta si Saldico, nagkaroon ng kaso. Dati hindi nila kinakasuhan niya, pinagtatanggol pa, di ba? Nung bumaliktad si Saldico, binulgar si BBM na mayroong insertion at tumatanggap ng porsyento, ay may kaso na ngayon. Diskaya, binulgar si Martin, may kaso na ngayon. Ang dami po nagsasabi. Ligtas lang sila. Kaya yan ang problema ng ating ngayon ng pamahalaan. Trust issue. Lahat ng sinasabi nyo, hindi na pinagtitiwalaan ng tao dahil sa mga nakaraan po ninyong mga pinagagawa. Yung mga pinagagawa nyo nung nakaraan, yan po, nakaka-apekto po yan para hindi na magtiwala sa inyo ngayon yung mga mamamayan. Okay pala, no? Maganda tong kasi hindi naharangan yung bibig ko. Dito na lang sa gilid. Nakita ko kasi si Banat Bay ganyan ng mikropono. Tama nga naman karamihan po gusto lang tumitig sa aking taglay na tama di ba? Pag nakaganito, kalahati na ng mukha agad. Pag ganyan, no? Kapiraso lang po yung natatakpan. Okay mga kapatid, yan lang po ang ating paksa ngayon. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli po nating pagkikita-kita, no? Dito pa rin sa inyong paboritong tambayan, Isyung Panlipunan. Padong Aratelis po, paalam, bye-bye, thank you very much. Love you all. Bye!